Para po sa ating Sunday School, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral nitong serye na aking pinamagatang Singing with Grace in Our Hearts. At ito ay isang pag-aaral ng mga himno na nakagawian at naging bahagi ng kasaysayan ng Reformed Churches dahil sa kanilang naging malaking impluensya sa pagsamba ng maraming mga iglesia. At dinaanan natin ang maraming iba-ibang mga awit upang tingnan kung paanong ang mga awit na ito ay nakahubog sa pagtuturo din ng mga doktrina ng Biblia. At bahagi ng ating pagsamba na tayo ay nag-aawitan at sinabi sa atin na ang pag-aawitan ay hindi lamang na tayo ay magkaroon ng ganitong bahagi na tayo ay kumakanta na mayroong musika sa ating pagsamba, kundi ito'y pamamaraan ng Diyos na ang ating mga puso ay maturuan ng mga malalalim na katotohanan at hindi lamang na ito'y umabot sa ating isipan kundi maitanim sa ating puso. Kaya't sa pamamagitan ng pag-aawitan ay mas nailalapat sa ating puso ang lalim ng mga katotohanan at ano ang ganda at kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos. At sa paggabay sa atin sa pag-aawit ay natuturuan tayong ikagalak ang mga ginawa ng Diyos para sa atin. At tinignan nga natin ang iba't ibang mga awit sa kasaysayan at ngayon ang titingnan natin ay ang awit na In Christ Alone. At ito ang pinakabago sa lahat ng mga awit na ating pinag-aralan. At ito nga ang isa sa mga pinakabagong awit na naging pinaka-maimpluwensya sa mga iglesia. Mayroong ginagawang survey ang I think BBC, yung mga British, dahil ito ay nag-originate sa Britain at madami naman talaga ng mga himno ay nagsimula sa Inglaterra. At kaya sa kanilang mga survey, ito ay laging nandoon sa top most influential hymns. Ay ito'y bago lamang, nagsimula itong maisulat nasulat ito noong 2001, pero sa ngayon ay ito'y pumapantay na sa impluwensya kasama ng maraming ibang mga himno sa kasaysayan. At naging in the modern times, yun ngang isa sa mga manunulat ng awit na ito ay binigyan ng knighthood noong Queen as a yung, di ba, binibigyan nila ng knighthood. Halimbawa si Elton John ay naging Sir Elton John for his contribution to music. At ito din ay yung musikero ng awit na In Christ Alone ay binigyan ng ganoon ding honor dahil nakikilala nga ang kanyang contribution sa musika. Itong awit na In Christ Alone ay, kung hindi nyo alam, ito ay In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ito, makikita nga natin sila yung una na yung picture nila ay may kulay. Dahil ito yung mga nagsulat nito ay hanggang ngayon buhay pa. Ito'y si Stuart Townend at Keith Getty. Stuart Townend and Keith Getty. Si Stuart Townend, siya yung nasa taas. Siya ay pinanganak noong 1963 at bilang isang Englishman, siguro very typical Englishman, hindi alam kung anong birthday niya at talagang nakatago ang madami tungkol sa kanyang private life. Alam lang na siya ay pinanganak noong 1963. Meron siyang sariling website, merong Wikipedia article tungkol sa kanya pero hindi alam ang ilang mga detalye tungkol sa kanyang buhay. Kilala siya sa mga awit na In Christ Alone, How Deep the Father's Love for Us, Speak, O Lord. Madami pa iba na mga awit na kilalang kanya, pero ito yung mga awit na kinakanta natin sa ating pagsamba.
itong isa, si Keith Getty, siya naman yung musikero. Si Stuart Townend yung nagsulat ng lyrics. Si Keith Getty yung gumagawa ng music. At siya yung binigyan ng knighthood, si Keith Getty. Siya ay pinanganak ng December 16, 1974. Siya ay from Ireland. Alam naman ng ilang mga detalye tungkol sa kanyang buhay at kilala nga siya bilang asawa ni Christine Getty. Keith and Christine Getty, lagi silang pinagsasama at sila ay kumakanta ng magkasama. Si Christine Getty actually ay may kilalang uncle, si John Lennox. Si John Lennox ay isang kilalang pilosopo, math professor na nagde-defend ng Christian faith. Uncle ni Christine Getty, si John Lennox. At si John Lennox ang nagpakilala kay Keith at kay Christine Getty. So, actually, yung pangalan nga ng babae ay Christine Lennox. So nung pinakilala ni John Lennox si Keith Getty at si Christine at sila ay nagkatuluyan, naging mag-asawa. At hanggang ngayon nga sila ay kilalang duet na gumagawa ng mga Christian songs. At pareho sila na ang estilo na kanilang gusto ay yung old hymnic style, na yung mas hindi yung kamukha ng ngayong contemporary Christian music na minsan rock, mas katunog ng contemporary pop music. Sila ay dati pa ang kanilang mas gustong gawin ay gumawa ng mga modern hymns. At ang pinakakilala nga talaga sa kanilang mga ginawa ay In Christ Alone. Si Keith Getty ay siya din ang gumawa ng music ng Speak, O Lord, saka yung He Will Hold Me Fast. So, madami nga ang naging, sa ngayon, yung mga bagong kanta na ginagawa nila ay nagiging sumisikat. Yung Speak, O Lord ay isang kantang luma na. So, ito nilagyan niya ng bagong tono at iyon yung nagpakalat nito ngayon. So, sinasabi nila na ganito daw nagsimula yung kanilang paggawa ng kanta. Ito ay si Stuart Townend ang nagkwento nito. Keith and I met in the autumn of 2000 at a worship event, and we resolved to try to work together on some songs. A few weeks later, Keith sent some melody ideas, and the first one on the CD was a magnificent, haunting melody that I loved, and immediately started writing down some lyrical ideas on what I felt should be a timeless theme commensurate with the melody. So the theme of the life, death, resurrection of Christ and the implications of that for us just began to tumble out. And when we got together later on to fine-tune it, we felt we had encapsulated what we wanted to say. So, sabi ni Stuart Townend, nagsimula ang kanyang pagsulat ng kanta noong si Keith Getty ay nagbigay sa kanya ng isang melody, so nauna yung music. At noong naantig yung damdamin niya doon sa musika, sa ibang kanyang pagsasalaysay, ay sinabi niya, gusto niyang gumawa ng kanta na worthy of such an epic melody. Yun yung kanyang goal. Kaya ang nakikita lang niya na maaaring magbigay ng ganong lalim ay yun daw buhay ni Kristo. Kaya kinuha nga niya ang isang napaka-basic na pattern in celebrating doctrine ay just to objectively summarize ano ang mga ginawa ni Kristo. So meron lamang paglilista, ito si Kristo, ito ang kanyang mga ginawa. And then merong expressions of joy about those things. So halos sa kanta ay meron lamang paglilista. Sino si Kristo? Ano ang kanyang mga ginagawa? At ito ang isang pagpupuri na papangalanan mo lamang si Kristo, sasabihin mo lamang kung sino siya, i-describe mo lamang siya, ay ito'y isa ng magiging pagpupuri. Kaya ito ang ginawa nilang awit. Ito ang kanyang patuloy pang paliwanag ni Stuart Townend. The idea was to write a hymn that declared the whole life of Christ in a song. I was in a Bible study in 2000, and most of the people who are Christians often are quite articulate about certain areas of popular culture or about what the Christian church should be doing about this,
but most of them struggled to actually explain what Christ did in being born, coming to earth, and the incarnate one dying, rising, and being able to articulate those things. So we hope just to write a hymn which is going through the basics of the life of Christ, a simple creedal hymn. At ito nga yung ginawa nilang awit. We tend to write a lot of the stuff with kind of a narrative quality. We were advised not to write these songs because there was no way of bridging the postmodern generation and the modern generation with the traditional generations. Because one wanted to sing theology and truth, the other wanted to sing experience and didn't want any theology. But the interesting thing was, when you give them a story, when you feed something through a story, it helps them understand. So ito yung estilo na kakaiba doon sa In Christ Alone. Halos nagsasalaysay sila nung buhay ni Kristo. At in a poetic form, it recounted the life, death, and resurrection of Christ. At ito yung kanyang ginawang kanta. At kaya sa ganitong simpleng format na napaka-basic ng mga sinasabi, ay ito'y nakaantig ng damdamin ng maraming mga mananampalataya. Ito yung unang linya, daanan natin bawat isa. Ang una nga ay sinasabing magsisimula sa linya, in Christ alone, my hope is found. At ito ay isa na agad bold declaration na kay Kristo lamang matatagpuan ang kanyang pag-asa. At ibig sabihin ito sa kanyang pag-angkin that it is in Christ alone that my hope is found, ay sinasabi na nila na walang pag-asa liban kay Kristo. Outside of Christ, there is no hope because it is in Christ alone that my hope is found. Tulad nga ito na sinasabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. At maliban sa sinasabi that there is no hope outside of Christ, ay kanila na ring inaangkin, there is no hope in anyone else but Jesus Christ. Dahil hindi lamang in Christ alone, sa pagsabi nila na in Christ alone my hope is found, it is not in anyone else, it is not in any saint, it is not in myself, it is not in Mary, in Christ alone my hope is found. Ito nga ang sinasabi ni Jesus mismo sa John 14:6. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ganito din ang sinasabi sa Acts chapter 4 verse 12, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. At ito yung sa una pa lamang nilang linya ay inaangkin nila na kay Kristo lamang matatagpuan ang pag-asa ng sangkatauhan. Sa sunod na linya, kanilang sinasabi, He is my light, my strength, my song. Dito'y kinikilala siya yung ilaw. Hindi kung hindi na meron akong isang ilaw, meron akong isang kalakasan at meron akong isang awit, kundi siya lahat ang aking ilaw, siya ang aking kalakasan, siya ang aking awit. Sabi sa John 8:12, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sabi sa Psalm 118:14, The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. So, kita natin, malamang ito ang mga pinanggalingan nung lengguwahe na ginamit nila na kilalanin si Jesus bilang kanilang light, strength, and song. Dahil sa ganung pagkilala ay itinataas nila si Kristo na siya nga at ito ang naibibigay sa kanila ni Kristo na magbigay liwanag sa kanilang buhay sa kadiliman, nagbibigay ng kalakasan bagamat sila ay mahihina at nagbibigay ng dahilan para umawit bagamat ang buhay ay mahirap at malungkot. Kaya't ito ang naidudulot ni Kristo sa kanila na makita na nasa Kanya ang pag-asa. In Christ alone my hope is found.
alam kong siya ang magbibigay sa akin ng liwanag, kalakasan, at awit. So dito ay yung sumunod na linya, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. Ginamit nila yung imahe na mayroong drought and storm at ito ang itsura ng buhay sa lupa na tayo ay dumadaan sa maraming mga bagyo at maraming mga humahamon sa atin. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang isang matibay na ang tawag, yung Tagalog translation, panulok, yung cornerstone, yung bahagi ng pagtatayo ng isang gusali, yung cornerstone ang nagbibigay ng tibay doon sa isang gusali. Sabi nga dito sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25, everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall because it had been founded on the rock. Ito yung imahe na ginamit din ng mga manunulat ng awit para ipakita na kay Kristo mayroong ganitong tibay, anumang bagyo ang ating pinagdadaanan sa mundo, meron tayong ganitong kinakapitan at na nag-iingat sa atin. So ito yung unang stanza noong In Christ Alone. At yung unang stanza ay isang paglilista lamang ng mga kadakilaan ni Kristo at pagkilala kung sino siya sa atin. At yun yung tinuturo sa atin ng awit na kilalanin tungkol sa Kanya. Nasa Kanya lamang ang ating pag-asa, siya lamang ang ating ilaw, ang ating kalakasan, ang ating kaligayahan na ating inaawit. At yun yung mga inaangkin natin tungkol kay Kristo. Pagdating doon sa second at third stanza, doon makikita natin yung kanyang pagsasalaysay ng buhay ni Kristo. At maaari nating makita na ito'y nakabase doon sa Apostles' Creed. Kung alam nyo yung Apostles' Creed, ito yung ikalawang bahagi dahil nagsisimula yun sa I believe in God the Father Almighty. Yung bahagi ng Apostles' Creed na tungkol kay Jesucristo, ito ang sinasabi, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. So ito yung naging dati pang summary of the life of Christ na bahagi ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Kinikilala nila na ito si Jesucristo. Siya ang only Son of the Father and siya ang ating Panginoon. At dinadaanan ng kanyang buong buhay that He was conceived, He was born, and He suffered and died. At pagkatapos nun siya'y bumangon ulit at siya'y babalik muli. So ito yung mga laging highlighted about the life of Christ. At dito yung maaari itong hatiin sa dalawa na tinatawag na the states of Christ. Ito yung the states of humiliation and exaltation. So yung hanggang sa, kung titingnan natin may direksyon yan na una ay pababa. Bumaba siya mula sa langit. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Tapos, suffered, crucified, died, was buried. Lahat yun ay pababa. So, yung buong direction nun ay a descent. At hanggang sinabi nga dito, He descended to hell. So, lahat ito ay pababa. Kaya ito yung tinatawag na the humiliation, pagpapababa kay Jesus. At ito yung kanyang kalagayan nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Ito yung the state of humiliation at magkakaroon din ng state of exaltation. At bahagi din ito ng kinikilala natin tungkol sa buhay ni Jesus. Sabi ay, maliban na sa siya'y bumaba, ay the third day He rose again. At simula dito naman, paakyat na ulit.
He rose again from the dead, ascended to heaven, is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. So ito yung kanyang exhortation, simula naman dun sa kanyang rising. At ito yung dalawang stanza. Yung second stanza ay makikita nating patungkol sa kanyang state of humiliation, at yung third stanza ay yung state of exhortation. Makikita natin, ito yung second stanza. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ, I live. At dito, una nga, makikita natin yung lahat ng mga punto ng humiliation of Christ. Una, He took on flesh. Siya ay nagkatawang tao. Yun yung makikita natin sa John 1:14 na the Word became flesh and dwelt among us. Siya yung anak ng Ama and He took on flesh. At sa kanyang pagkakatawang tao, ay siya ay magsisimulang isang sanggol, isisilang na isang sanggol, at sa kanyang as a helpless babe, yun yung ginamit na English term, ay kahit nung siya ay isang sanggol pa lamang, the fullness of God was dwelling in Him. Tulad na sinasabi sa Colossians 1:19, in Him the fullness of God was pleased to dwell. Itong si Kristo, itong ang pagpaparito niya ay isang biyaya ng pag-ibig at katwiran, gayunpaman siya ay hindi tinanggap ng mga tao. This gift of love and righteousness scorned by the ones He came to save. At ito yung kanyang description of the suffering of Jesus. Ito nga isang bahagi din ng pagkilala natin sa mga pinagdaanan ni Jesus, na kapag tinutukoy natin ang kanyang suffering ay hindi lamang tungkol sa kanyang paghihirap doon sa krus, kundi yung kanyang buong pinagdaanan sa kanyang buhay ay a state of humiliation, at even in His living on earth ay He was scorned by the ones He came to save. Makita natin noong sa ating pangangaral sa John chapter 1, binanggit yun na nandito na si Jesus at siya pumunta doon sa mga kanya. He came to His own, but His own did not receive Him. Ganon din, may ganong sinasabi sa Isaiah 53 verse 3 na siya ay He was scorned at He was shamed. Siya ay hindi tinanggap ng sangkatauhan. At yun nga na siya ay pinanganak, siya ay nag-suffer, at yung sunod ay till on that cross as Jesus died. So kinukwento lamang ang kanyang pinagdaan ng buhay, na siya'y namatay, the wrath of God was satisfied. At ito yung pagkilala ng ano ang nagawa ng kamatayan ni Kristo. Merong isang paliwanag si John Gresham Machen noon, matagal na, walang kinalaman sa kantang ito, hindi niya pinapaliwanag ang awit na ito, pero may kinukwento siya na ang Kristyanismo at ang Ebanghelyo ay una, ang kakaiba sa kanilang pangangaral ay na hindi tayo nangangaral ng isang pilosopiya, na hindi tayo nakikipagtalo sa ibang mga pilosopiya na sinasabi natin, tingnan nyo, mas tama ang aming pananaw dahil mas malinis ang aming mga argumento, mas logical ang aming basehan. So hindi ganun ang kanilang ang pananaw ng Kristyanismo. Hindi ito isang debate, kundi ang Kristyanismo ay naghahayag una ng isang kasaysayan. So sasabihin nila, Christ died, that is history. Pero yung pag-angkin that Christ died to pay the penalty of sin, Christ died to pay the penalty of my sin, yun yung doctrine, yun yung bahagi na meron tayong pinaniniwalaan na kahulugan nung nangyari sa kasaysayan. So ang pagkakaiba ng Kristyanismo ay na ang ating ihinahayag ay isang pangyayari sa kasaysayan, si Kristo ay namatay.
at meron tayong kinikilala sa pananampalataya kung ano ang kahulugan nito. Si Kristo ay namatay para sa kasalanan. At ito nga yung nandito, napapalaman dito sa awit na noong namatay si Kristo ay hindi ito isang inspiring story lamang, hindi ito isang pangyayari lamang na dapat umantig ng ating damdamin na yung kinikilalang isang mangangaral ay ibinigay ang kanyang buhay at sa maawa tayo dahil siya ay naghihirap, kundi makita natin na ito'y mayroong kahulugan na para sa pag-aalis ng kasalanan ng mundo. Yung kamatayan ni Kristo ay bayad sa kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, the wrath of God was satisfied. Itong ang linya na ito, the wrath of God was satisfied, ay naging controversial. Nagkaroon ng ilang decades of debate in the Presbyterian Church of the United States of America kung gusto nilang alisin ang linya na yon sa isang himno. Dahil merong isang Baptist hymnal na walang pakialam na pinalitan lang yung linya kasi ganun dahil independent daw sila ay gumawa na lang sila ng ibang version. At ang ginawa nilang version ay, on that cross as Jesus died, the love of God was magnified. Yung gusto nilang iparating na ayaw nilang, sabi ng PCUSA, ang problema nila ay hindi yung pagbanggit ng wrath, kundi yung salitang satisfied. Dahil ang itsura daw nung ganoon, para bang si Jesus o ang Diyos ay yung kanyang may kaluguran na patayin si Kristo dahil kailang iraos ang kanyang galit. Parang ganoon yung the wrath of God was satisfied. Pero ito nga ay isang lengguwahe na doctrinal and theological. Isa itong dati pang ginagamit na lengguwahe. Mahanap nyo ang isang aklat ni John Owen na ang title ay On the Satisfaction of Christ. At ang ibig sabihin nito ay kung paanong ang kamatayan ni Kristo ay nagbibigay nga ng satisfaction doon sa wrath of God. At yun naman na actually ang ginagamit nating salita ngayon sa ESV, sa 1 John chapter 2 ay yung salitang propitiation. Yun din ang ibig sabihin nun, na nasa-satisfy yung wrath. Pero naitago dun sa term na propitiation, kaya baka hindi yun nakaka-disturb sa mga tao. Pero yun yung mga manunulat, pinaghawakan nila yung ganitong pagsasalita, the wrath of God was satisfied. At ito actually ay bahagi din ng Reformed doctrine na pinanghawakan natin, na yung kamatayan ni Kristo was a propitiation for sins. At paano nangyari that the wrath of God was satisfied in the death of Christ? For every sin on Him was laid. Yun ay sinasabi sa Isaiah 53:6, He was pierced for our transgressions, on Him was laid yung curse para sa atin. So, inilagay sa Kanya yung ating mga iniquities, at kaya nagkaroon ng satisfaction of the wrath of God. Yun nga yung system of a sacrificial lamb or yung mga sacrifice na pagbibigay ng isang sakripisyo bilang bayad sa kasalanan. At yun yung ginawa ni Kristo bilang the Lamb of God. He paid for sin. So every sin on Him was laid, at kaya ito yung kanyang tugon o kanyang expression of His faith. Here in the death of Christ I live. Sa kamatayan ni Kristo ako'y nabubuhay. Ito'y makikita nga nating nakabase sa Galatians 2:20 that I live by faith in the Son of God. Aba, nag-urong-urong yung sunod na slide. So sad. Anyway. So, yung sunod na linya, there in the ground His body lay. Dito nga sa sunod na third stanza ay magsisimula doon sa exaltation. Kung yung second stanza ay tungkol sa kanyang the state of humiliation, third stanza ay exaltation. Pero magsisimula siya na si Kristo ay
nakalibing. Though, di ba, technically he was in a tomb or in a cave. Siyempre, pagbigyan natin yung poetic license na in the ground his body lay. At light of the world by darkness slain. So, yung gustong ibigyan ng poetic expression ng manunulat ay kung paanong ito ay incomprehensible. Itong pangyayari na ito na si Kristo ay namatay para sa akin, ayun siya, bakit siya patay? Bakit siya nakalibing? Hindi ba siya yung ilaw, pero siya mukhang nagapi noong kadiliman? Pero dito magsisimula yung mensahe ng pag-asa, bursting forth in glorious day, up from the grave, he rose again. Ito muli ay isang claim lamang of history. Kinasabi natin kung ano ang nangyari na si Kristo ay bumangon mula sa kanyang kamatayan. At dito ang ating pinangahawakan na kahulugan ito sa atin, habang siya ay nakatayo, he stands in victory, since curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. So yung sa pagkabuhay muli ni Kristo mula sa kamatayan, ito ay sinasabi sa 1 Corinthians 15:54 na siya ay nakatayo in victory, at sinasabi na sa kanyang pagtayo in victory, since curse has lost its grip on me. Nandun yan sa kasunod na verse sa 1 Corinthians 15 din, na sinasabi, "Oh death, where is your sting?" So nawala na rin yung curse of sin dahil sa resurrection of Christ, dahil alam natin na tayo din ay magiging kabilang doon sa resurrection na yon. At yung pinanggagalingan ng ating confidence, bali, kaya tayo nagiging matatag sa ating pananampalataya. Sabi niya, we are bought with the precious blood of Christ. Ito'y mula kay Peter. Sinabi ni Peter na pagkat kayo ay hindi gawa sa silver or gold, but from the precious blood of Christ. Yun yung bumili sa inyong buhay. So ito ay mas sigurado tayo na yung pinambayad sa atin, dahil ang pinambayad sa atin ay dugo ni Kristo, mapanghahawakan natin na ito'y talagang atin. At ito nga yung state of exaltation, at ito yung celebration of the state of exaltation. At kaya doon naman sa last stanza ay isa na itong paglilista naman kung ano ang implications nito sa atin. Ano ang, dahil sa ginawa ni Kristo, ano ang kabutihan na naidulot nito sa atin, ano ang ating ikinagagalak. At ito ay pinapahayag sa Belgic Confession, Article 23. We rightly say with Paul that we are justified by faith apart from works of the law. Meanwhile, strictly speaking, we do not mean that faith as such justifies us. For faith is only the instrument by which we embrace Christ, our righteousness. He imputes to us all his merits and as many holy works as he has done for us and in our place. Therefore, Jesus Christ is our righteousness, and faith is the instrument that keeps us with him in the communion of all his benefits. When those benefits have become ours, they are more than sufficient to acquit us of our sins. Isa nga sa laging pinapangaral at isa sa mga solas ng Reformation ay yung sola fide or faith alone. At laging ang panawagan natin bilang isang iglesia, panawagan natin sa mundo ay na sila'y sumampalataya kay Hesukristo para sa kaligtasan. At yung pagpapahalaga natin sa pananampalataya ay hindi dahil nakikita natin yung pananampalataya mismo by itself ay sobrang ganda na tatabunan nito ang ating karumihan, dahil sa yung pananampalataya ang nakikita ng Diyos na kapuri-puri. Hindi dahil nakikita natin yung faith itself as yung reason for our salvation. Ito yung ibig sabihin nitong second sentence. Strictly speaking, we do not mean that faith as such justifies us. But kahit na sinasabi natin, pinapangaral natin palagi
that justification is by faith alone, ito yung kailangang linawin that we do not mean that faith as such justifies us. At ito yung dahilan kung bakit natin pinapahalagahan ang pananampalataya is faith is only the instrument by which we embrace Christ, our righteousness. At kaya tayo nangangaral at nananawagan para sa pananampalataya ay dahil ang pananampalataya ang instrumento ng Diyos upang ibigay sa atin si Kristo. O ito ang pamamaraan para tanggapin natin si Kristo. Kaya yung panawagan sa pananampalataya ay hindi pagbibigay ng kakaibang pagpapahalaga mismo sa faith, sa pananampalataya, na parang ito'y mas maganda at ganun ka busilak kaya kinalulog na ng Diyos, kundi dahil ito ang paraan para maibihis sa atin si Kristo. At yun, kaya may pagpapahalaga sa faith is because we extol Jesus Christ. Nakikita natin na si Kristo lamang ang paraan para tayo ay maligtas, si Kristo lamang ang tumupad ng batas, si Kristo lamang ang katwiran. At kung para ikaw ay maligtas, ang tanging paraan ay si Kristo lamang, kaya pananampalataya ang ating panawagan. So, faith, Jesus Christ is our righteousness. Faith is the instrument that keeps us with Him in the communion of all His benefits. When those benefits have become ours, they are more than sufficient to acquit us of our sins. Kaya yung huling stanza ay merong ganitong kinagagalak. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the love of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. So, yung itong simula na sinabi nilang no guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. Ito yung na binanggit sa Romans 8:1. There is now no more condemnation for those who are in Christ. At kapag ikaw ay in Christ, you have no guilt in life. Yun yung ibig sabihin ng no condemnation. At dahil hindi ka na condemned, wala ka na ding kinakatakot sa iyong kamatayan. So ito yung kapangyarihan ni Kristo sa atin. At kanya ding inangkin from life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Diba? Yung ang ating buong ginamit nilang imahe, first cry, yung unang iyak hanggang sa iyong huling hininga, ay ang may hawak ng iyong buong buhay ay si Kristo. Nakikita natin yan sa lingwahe ng Romans 16:7-9 at sa Romans 8:28-29 na si Kristo ang may hawak ng ating buong buhay. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. At ito nga yung a bold claim of our assurance, of our security, na kahit the powers of hell, anumang spiritual powers, at kahit anong tao ay walang makapag-aalis sa atin sa kamay ni Jesus. At ito'y pagkilala ng supremacy of Jesus, that He is more powerful than any power of hell or any scheme of man. At si Kristo mismo ang umangkin nito sa John 10:28-30. Na sinabi niyang, no one can pluck them out of my hand. So si Kristo ay kinikilala or alam niya ang kanyang kapangyarihan at walang makapag-aalis sa atin sa kamay ni Kristo. At ito yung sineselebrate nitong awit o tinuturo sa atin na tayo ay magkaroon din ng ganong security na walang makapag-aalis sa atin sa kamay ni Kristo. At yung huli na nawala dun sa line, till He returns or calls me home. Till He returns or calls me home, here in the love of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Lagi ko sinasabi, here in the love of Christ. Yung
ah, yung ginamit nila ay till he returns or calls me home. Ibig sabihin yung kanya bang pagbabalik, simula ba sa kanyang pagbabalik, o kung siya man ay bumalik o ako'y tawagin niya. So basta either bumalik siya ng buhay ka pa or ikaw ay mamatay na at ikaw ang pumunta sa kanya. Turns or calls me home, here in the power of Christ I stand. At sinasabi niya na dito ko nakatayo, ito lang ang aking kinakapitan. At hanggang sa huli, sa aking kamatayan o sa pagbalik ni Kristo, ito ang aking tinatayuan. At ito actually ay isang, yung ganung pagpapahayag na dito ko nakatayo, ay isa actually pagpapahayag ng kahinaan na dito tayo tatayo sa kanyang lakas, dahil siya ang may hawak sa atin. Ay itong makikita nating madalas na panawagan sa atin ng mga apostol, lalo na ni Pablo, na stand firm, or sabi niya sa mga taga-Korinto, stand firm in the faith. At doon sa salitang stand firm ay para bang sinasabi sa atin, magpakatino ka o magpakatibay ka. At siguro para sa ating sarili, ay nakikita natin ang hirap naman nun. Dumadaming mga winds of doctrine at daming storms and floods. At sinasabi sa akin na kailangan kong tumayo, akong matibay. Pero ang sinasabi nga sa atin ay stand firm in the faith. Stand firm in the power of Christ. At ang ibig sabihin nito, ikaw ay tumayong matindig, huwag kang aalis sa likod ni Kristo. Huwag kang aalis sa iyong pagkakatago sa likod ni Kristo. So ito ay hindi na ikaw ay mag-angkin ng kalakasan na wala naman sa iyo, kundi magpakatibay kang magtago ka lang sa likod ni Jesucristo. Stand firm in the power of Christ. Stand firm in the faith. Kaya nga, dito sa Belgic Confession Article 23 na pinapahayag ng Reformed Churches, na therefore, we always hold to this firm foundation. Doon tayo lagi nakakapit. We give all the glory to God, humble ourselves before Him, and acknowledge ourselves to be what we are. We do not claim anything for ourselves or our merits, but rely and rest on the only obedience of Jesus Christ crucified. His obedience is ours when we believe in Him. At lagi tayong nandoon lamang sa ating buong buhay till He returns or calls us home. Doon lamang tayo kakapit. At ito yung tinuturo sa atin ng In Christ Alone, recalling the humiliation and exaltation of Christ, ay kinikilala natin na kay Kristo lamang makikita ang ating kalakasan, kay Kristo lamang tayo magkakaroon ng kalakasan na manatili. So, ito po yung ating pag-aaral sa In Christ Alone. Meron po ba kayong mga tanong, question, comment about the song? Mic test. Yan. Ako, Brother IE. Yung kanina na-mention po nyo na satisfied, pwede ba nating idugtong yung word na qualified? Yan. Qualified. Ibig sabihin nung qualified that only Christ is the nobody na pwedeng ang makakapalit doon sa kanyang kamatayan kundi si Christ lang. Yung word na qualified, kadugtong noong yung binanggit nyo kanina na satisfied. Parang iba pong konsepto yung the qualification of Christ na siya lamang ang makakatatayo bilang mediator. Merong ganoon ding katuruan na si Kristo lamang ang maaaring makapagbayad ng kasalanan. Ito'y makikita natin halimbawa sa Heidelberg Catechism, at hindi ko makita. Pero sinasabi na bakit siya lamang ang maaari nating maging mediator, sapagkat yung mediator has to be also fully God and fully man. At para mabayaran ang kasalanan ng iba,
kung ikaw ay magbabayad ng kasalanan ng iba, hindi maaaring ikaw ay makasalanan din. So kailangan a sinless mediator ang dapat na magbayad para sa kasalanan ng iba. So walang ibang makagawa nun, walang ibang qualified kundi si Kristo. So ibang punto yon about, pero related, the only one qualified to satisfy the wrath of God is Jesus. It happens to rhyme, no? Baka Dugtong na rin po dugtong na rin po dun sa tanong ni Kuya. Baka may ibang phrasing ng doctrine na yon sa ibang mga confessions instead of using the word satisfied. Ayaw pa rin. Oo nga eh. ibang doctrine, ibang phrasing sa confession instead of the word satisfied. Well, ginamit mismo sa confession yung words na satisfied. So, hindi natin iniilagan yung pagkakasabi ng satisfied. The wrath of God was satisfied. Yun yung ibig sabihin ng to propitiate. Yun yung ginagamit ngayon sa translation ng 1 John, pero yun din naman ang ibig nating sabihin nun. The wrath of God was satisfied. Ano pa ba? Hello. Salamat, Brother Ai, sa lesson natin. Yung question ko naman is, yung sinabi mo kanina sa bandang huli na nagtatago lang tayo sa righteousness ni Kristo. Kasi siya naman talaga yung righteousness natin. Pwedeng paki-elaborate pa ng konti yun? Kumbaga, ibig sabihin ba talaga nun is zero talaga na may pwede tayong magawa na good in ourselves po? Or talagang ang ano natin, ang katayuan natin sa harap ng ating Diyos ay ang tinitingnan niya talaga is si Christ lang sa atin. Kumbaga, we are in Christ nga, no? So parang ano lang, medyo gusto ko lang din pang madagdagan pa yung yung knowledge ko regarding dun sa word na in Christ ba. Salamat, brother. Okay, yung lahat ng good works na ginagawa natin, in so far as they are good, they proceed from His Spirit. Yun yung mismong ginamit sa chapter 16 ng ating confession, na yung good works na ginagawa natin ay good only in so far as they proceed from His Spirit. Pero as they proceed from us, they are polluted by our sins. So, mabuti sila, na matatawag silang mabuti because they proceed from the Spirit, pero matatawag mo din silang marumi kasi nagpo-proceed sila sa atin. So, and they cannot endure the severity of His punishment. At yung baling lahat ng ating mga mabubuting gawa ay meron tayong makikita na si Kristo ay nagbibigay ng acknowledgement na mabuti ang iyong mga gawa, o binigyan mo ko ng tubig, or binigyan mo ko ng pagkain, ng damit, nung ako ay nagugutom, ako ay in prison, at lahat ng iyon ay pagtanggap niya in grace, in Christ, ng lahat ng iyong mga mabuting gawa. So actually, sa ating confession of faith, may sinasabi na yung ating good works are also accepted in Christ. So yung pati yung paggawa natin ng mabuti, kaya tayo makakagawa ng mabuti, ay dahil pati yun ay itatago natin through Christ. So, at kaya siya tinatanggap at kaya siya nagiging kalugod-lugod kay Kristo, sa Diyos, ay dahil ito'y accepted in Him, in Jesus Christ. So, yun yung ating buong, sa ating buong buhay, hindi ibig sabihin na hindi tayo gagawa ng kahit anong mabuti, kundi pati yung paggawa natin ng mabuti ay inaasa nating tanggapin kay Kristo. So, ganun mag-isip kahit sina Pablo, halimbawa sabi niya, we have this ministry, yung pagiging minister of the gospel, by the mercy of God. Yung
kanyang pagmiministeryo, kaya siya hindi nawawalan. Therefore, we do not lose heart. Ito ay 2 Corinthians chapter 4, verse 1. As we have this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Kaya siya hindi nawawalan ng pag-asa sa kanyang pangangaral ay dahil ito ay inaawa lang naman ng Diyos sa akin. So alam ko na may awa ang Diyos maging sa mga kakulangan ko sa aking pagministeryo. Kaya ako masigasig, kaya ako matapang na kumilos para sa Diyos dahil alam kong kaaawaan niya ang aking mga kahinaan at sa kanya nga ding yaman ng biyaya ay kinakasangkapan niya maging yung pagkilos of a jar of clay. So, yun yung kaya sa ating buong buhay, we always hold to that firm foundation and we ganun natin nabibigay yung all glory to God at we acknowledge ourselves to be what we are at we do not sabi ay hindi anything in us ay dinidiscount natin na hindi ito in us dahil we rely and rest on the only obedience of Jesus Christ crucified at maging yung mga mabubuti nating gawa ay isinasalalay natin sa Kanya. Yung pagkakasabi ng Belgic Confession pa din sa Article 24 ay na we are indebted to God for the good works we do and not He to us. Tayo pa ang may utang dun sa mga mabuti nating gawa. At ang dahilan ay dahil yung mabuti nating gawa ay dahil galing din sa Kanya. At yung lahat ng mabuti nating ginagawa ay nagdadagdag ng mga utang natin kasi kasalanan pa din, may bahid pa din ng kasalanan at binibiyayaan niya lang. Kaya ito nagiging katanggap-tanggap. So, we are even more in debt to God because of our good works. Pero tayo patuloy na gumagawa in joy and in freedom dahil nga ito'y nababalot ng kanyang awa. So, ito'y because of this experience of grace upon grace na sa ating buong buhay, laging biyaya, laging kay Kristo, ang ating buong buhay, tayo din ay tumutugon in gratitude upon gratitude. Na tayo ay laging nagpapasalamat lamang na kaya tayo gumawa ng mabuti, hindi dahil gusto natin nakalugdan tayo ni Kristo, kundi na natanggap na natin ang kanyang kaluguran, natanggap na natin ang kanyang pag-ibig, kaya tumutugon tayo in thankfulness. At yun ding thankfulness na yun ay again, makakatanggap na naman ng grace, kaya lalo pa tayong magkakaroon ng pasasalamat. At ito yung paglago natin sa paggawa pa ng maraming mabuti doon sa, as we receive grace upon grace, we return gratitude upon gratitude. Dagdag ko lang, no, kaya mas lalo nating na-appreciate tuloy yung yung title na In Christ Alone talaga. Salamat, brother. Mm-hmm. Dagdag lang. So, ibig sabihin nun na hindi yung minsan kasing nangyayari yung mystical yung nangyayari. So, walang ganun, no, na kumikilos ang Kristiyano as naturally and hindi ibig sabihin gumawa siya ng mabuti ay sasabihin niya na hindi ako yun. 'Di ba? May ganun may ganoong merong ganong parang kumbaga para yung credit ay hindi maibigay sa kanya kasi nga sinasabi nga na ang glory ay sa Diyos lamang. So ang nangyayari ngayon parang ano ba ang tawag natin doon na in a way na that Christian would act naturally pero dahil nga ayaw niyang ibigay yung glory sa Diyos, sasabihin niya hindi ako yun sa ang Diyos yun. Parang ganun, paano natin yung ganong bagay, no? So, naging mas malinaw sa akin. Mm-hmm. Just to correct yung ganong kaisipan. Ayun, si Paul, yung paraan niya ng pagsasalita tungkol sa bagay na yan ay kabaliktaran. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:10 na I worked harder than all of them, but it was not I, but by the grace of God, I am what I am. So, yung kanyang magkasama sa kanya yon na ako ang gumawa at it is also true that it is only by the grace of God na ginawa ko yon. So, nakikita niya na totoong siya ang gumawa noon at masasabing consciously niya namang ginawa yun, hindi naman yun nangyari na
sasapian ka sandali, tapos hindi mo na malayan na, ay gumawa pala akong mabuti. Diba? So, ang nangyayari ay gagawin mo yun in obedience and thankfulness to the goodness of God through Christ. At nakikilala mo din na ito ay sa pamagitan at dahil sa biyaya ni Kristo. Yun yung nangyayari sa atin. Isa pang sigurong pinagmumulan nga niyan ay yung sinabi sa Galatians 2:20 na it is not I who live but Christ who lives in me. Kung titingnan natin ang konteksto nun, mas patungkol yon sa katayuan natin sa batas. Na hindi na ikaw yung nabubuhay to the law or tumatayo to the law, kundi si Kristo yung tumatayo sa law. Dahil ikaw nga ay namatay through Jesus Christ. So in the same way that ikaw ay dead to the law, that happened through your union with Christ when He died to the law. So, paano ngayon na ikaw ay nabubuhay o yung sinasabi niya that it is now Christ who lives, ay dahil si Kristo na yung nabubuhay at humaharap dun sa batas. At na siya yung humaharap sa batas, you are counted righteous, counted yung obedience niya to the law to you. Yun yung ibig sabihin nung it is not I who live, but Christ who lives in me. So, hindi na nawawalan ka ng malay o nawawala ka sa sarili mo tapos kumikilos siya sa iyo, pinapakilos ka niya. Ang ibig sabihin nun ay meron ka ng ganung bagong reality, spiritual reality in relation to the law. At kaya ka ngayon consciously malaya na sumunod even as madami pa ring pollutions, even your good works ay alam mong in grace through Christ ay ina-accept yung work mo. Thank you. Last na siguro. When thinking about the life of Christ, kunwari dun sa verse 2 ng hymn, nilanarrate niya yung yung mga events na nangyari kay Christ. I can't help myself kunwari na ma-imagine kung in Ay, images yung nangyayari. Parang kailangan ko bang iwasan yung in order to not violate the second commandment, iwasan na isipin yung itsura ni Christ while thinking about these verses, yung narrative verses na to. Parang how do you go about parang singing this with parang with sincerity tsaka and parang not sinning in terms of the second commandment. Actually, hindi ako ganun kasigurado. sa about that position, madaming mga usapan dyan na, halimbawa, sabi ni Jonathan Edwards, I challenge anyone to claim na kaya nila mag-isip without any images in their minds. Ganun. So, mawawala ba yon? Pero maging sa pagkaka-explain ng marami, dapat daw wala ka nga talagang isipan. Ako by default, ay iniiwasan ko mag-isip ng mga images, lalo na yung mga kasi dati nung naghahanap ako ng mga video ng In Christ Alone, matagal na hindi nito, ay merong isang In Christ Alone video na nilagyan nila ng mga videos ng Passion of the Christ. At sa totoo lang, nakakaiyak makita yung may ganong music sa likod tapos nandun siya. So minsan nag-intrude sa akin yung mga images na yun. Lalo na yung mga ganyang images, I try to shove them out. Siguro natatanggap ko in my mind na magkaroon ako ng siguro ay an image of a scene, pero ayoko sana na may ako lang to, hindi ako sure talaga about the ganung details about it na ano ba yung acceptable about sa so sa akin ay inaalis ko maging sa aking isipan ng mga images of Jesus. Tingin ko that can be a violation of or baka mapunta ako dun. So, hindi ko na lang ginagawa. Typo error lang yung previous slide. Ano po yan? Typo error lang yung previous slide. Ano po yan? Romans 6 yun. From life's first cry to final Romans 6 yun. Hindi 16. Talaga po ba? Typo lang. Baka nga. From life's first cry. Oo nga, greeting yan ni, greet ampliatus yun. Baka po, Romans 6. Ayan. Romans 6. Romans 6 nga lang. 6-7, Mm. hindi 6-8.
Okay. So, yun lamang po. Itatama ko yung slide tapos ipapadala ko ulit para hindi magulo. Kasi baka si Pastor may masabi doon sa image na yun. Kasi Apa, ako, images. ako for one, hindi maiwasan, totoo, minsan talaga maiwasan. Gusto natin i-visualize kasi lalo na may nakita tayo. Siyempre, nakita na natin eh. Ngayon, minsan katulad mo, napapaisip din ako minsan na visualize yung nakikita ko. Masama ba yun? I mean, nagkakasala ba tayo? Yung sinasabi ko na mas gusto mong iwasan na lang para magkasala ka pa. Pero kung nagawa mo na, na-visualize mo, in doing so, nagkakasala ka na ba agad without intention of parang yung katulad nito, hindi na nga, violate yung the commandment of God. Ganon. Ang commandment naman sa atin ay na yung wag magkaroon ng image and to worship Him. At most ay wag nating i-identify yung image even in our minds as the person of Christ. Wag natin i-identify yun with Him at na siya yun. Maaari lang na yun yung hindi natin magagawa pag sinabing kahit pag nagbabasa tayo ng salaysay tungkol sa buhay ni Jesus sa mga ebanghelyo at ikukwento sa atin na naglakad siya papunta doon. May nai-imagine naman talaga tayong eksena naturally. So, kasama yun. Ngunit hindi dapat na mag-control ng anything of our doctrine or our worship about Jesus, yung mismong images from outside or from our head. Na yun yung magsabi sa atin na matipuno si Jesus kaya mas ginagalang ko siya. Or yun sa pagkaka-imagine mo na mas maganda yung mukha ni Jesus kaya may pag-ibig ako sa kanya. But hindi dapat mag-shape noong image in your mind ay yung feelings, affections, or worship for Jesus. Kundi yung ano ang revealed sa atin by the word, yun ang tinitingnan natin. Yun ang pagkilala natin kay Jesus. Mas i-regulate natin that way. Pero So kung gano'n, mhm. kailangan ma-filter natin. Hindi naman masama talaga kung makapanood tayo, say for example, tulad ng mga ganyang movies Mhm. pertaining to Christianity especially. Although we don't believe na lahat ng movie na nandyan, biblical lahat from beginning to the end of the movie. Sige And po. yet, Though, hindi tayo opo. restrained Though, to do so, manood or... medyo ibang topic na yan. So, maaring sabihin ko lang na ako personally ay tingin ko mali manood ng mga video, movie at kapag nakakita ko ng kahit anong image ay iiwasan ko. Kapag may nag-intrude sa akin bigla na sa feed ko na may commercial ng The Chosen o kung ano man tapos supposedly si Jesus daw yun. Parang sabi ko, huwag niyo kong guluhin. Parang ganoon ang tingin ko dito. So, sa akin, tingin ko ay hindi dapat natin suportahan o hindi natin dapat tingnan ang ganitong mga imahe. Siyempre, kung madaanan ng iyong mata, makita, 3 o'clock, bigla may nagpa-flash ng 3 o'clock prayer, at makita niyo yung picture na yun, nagkataon, ay hindi yun sa atin. Pero kung ito'y panatilihin natin sa ating isipan, yun yung paghubugin natin ng ano ang tingin natin kay Jesus at kung anong pagkakilala natin sa Kanya. Minsan, mangyayari na hindi natin matanggap na si Jesus ay nagalit. Halimbawa, kasi sa lahat ng imahe, mukha siyang mabait, mukha siyang kalmado. Pero iba yung mga pagkaka-describe. So, diba, ito ay nagkukulay o nag-iiba ng ating pananaw, sumasagabal din minsan sa kung ano ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa Kanya. So, ang pinaka maganda na siguro ay lagi lang, ito yung ating supreme rule, kung ano yung sinasabi sa word, yun yung ating mag-rule sa atin kung sino si Kristo at kung paano siya sambahin. In any case, yun ay medyo ibang side topic. Ang point natin ay this hymn. Ang awit na ito ay nagtuturo sa atin about Jesus
nagtuturo sa atin about the life of Jesus, kung ano ang kanyang mga ginawa at napakaganda ng mga ng graces and benefits that is procured by Jesus for us. Kaya tayo ay umaawit palagi ng mga songs about Him. At itong ang awit na ito, bago man, at ito'y kailan lang nasulat, pero dahil sa kanyang content of delivering what Christ did for us and what He procured for us, ay kinagalak ito natin at kinagagalak natin ito'y awitin at ikagalak natin. So, tayo po ay manalangin bago tayo umawit din. So, Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong mga kinakasangkapan sa kasaysayan upang ang iyong salita ay mas maitanim sa aming puso at lalo na ang mga awit na nagpapakilala sa amin kung sino ang iyong anak, si Jesucristo, ano ang ginawa niya parang sa pagbabayad ng kasalanan at ano ang mga na gawa nito na para sa amin na mga sumampalataya sa Kanya. Patuloy niyo nga kaming turuan, Panginoon, kung anong mayamang biyaya ang natatanggap namin kay Jesucristo nang sa gayon ay magsumabog sa aming puso ang pasasalamat at papuri sa iyong kaluwalhatian at sa aming buong buhay ay magpasalamat kami sa pagsunod sa iyong kautusan. Pamindalangin sa Panginoon Jesus. Amen.